Snake season na naman nga ni, kaya hanapin natin yung mga dambuhalang ahas dito sa kagubatan at yung magagandang nilalang na nabubuhay dito. Pagkagat naman nga ni ng dilim ay sinimulan na namin ang paglalakad para makapunta sa masukal na kagubatan. Medyo na-miss na rin nga ni namin na gumala dito sa kagubatan dahil puro na lang kami rescue. Pagdaan naman nga ni namin dito sa ilog ay may nakita naman akong isang Asian box turtle or Coora philippinensis. May muntik din nga ni ako ditong masagi na gagambang X kung tawagin ng ilan. Pero ang pangalan talaga nga ni niyan ay St. Andrew Cross Spider. At ito naman nga ni ang madalas namin na pampawi sa gutom pag gumagala kami dito sa kagubatan. Dahil inaabot talaga nga ni kami dito ng madaling araw sa paggagala sa gubat. May nakita naman nga ni kami ditong Black Nape Monarch. At ito naman yung male or lalaki na Black Nape Monarch. May pagkakaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Kung mapapansin nyo, ang lalaki ay may itim sa ulo. At ito naman ang babaeng Black Nape Monarch. Ito naman ay walang itim na marka sa kanyang ulo. At kung mapapansin nyo naman nga ni ay mas matingkad ang kulay ng asul ng lalaking Black Nape Monarch kaysa dito sa babae. At habang naglalakad naman nga ni kami dito sa gitna ng kagubatan ay nakakita kami ng dalawang itlog. Possible ang itlog na ito ay pagmamay-ari ng nightjar. Kaya naisipan naman nga ni namin na pagpauwi ay dito ulit kami dadaan para maaktuhan namin yung nightjar. May nadaan na naman nga ni kami ditong napaka-crisping abandonadong bahay. At napansin ko naman nga ni na may binibidyohan sila dyan kaya hindi ko na natiis, lumapit na rin ako para makita ko kung ano ang nakikita nila dito. At paglapit ko naman nga ni ay ito pala yung nakita nila, napakaraming malalaking gecko or mas kilala natin sa tawag na tuko. Hindi ko na nga ni nabidyohan yung ibang tuko dyan, gawa ng medyo nakakatakot, baka biglang tumalon ay matalunan pa tayo. Napakalalaki pa naman nila. At ito naman nga ni, siguradong kilala nyo na ang ahas na ito. Yan ang bronzeback Dendrylapis marinae. Walang tinataglay na kamandag kaya napaka-safe niyan sa tao. May nakita rin nga ni kami ditong napakalaking golden orb weaver. Napakatigas ng sapot niyan at kayang-kayang humuli ng maliliit na ibon. At pag nakahuli yan ng maliliit na ibon, siguradong gagawin na nila yung hapunan. At dito nga ni, meron na naman isang bronzeback. Hindi pa tayo pinapalad na makakita ng mga dambuhalang ahas. Pag kami ang naghahanap sa kanila ay hindi namin makita, pero pag ang ibang tao ay madalas nilang makita. Nakakita din nga ni ako dito ng napakaliit pang stick insect. Sa unang tingin ay parang stick talaga sila pero insekto yan. May nakita naman nga ni kami ditong napakagandang slug caterpillar pero hindi mo na naisin na madikitan ang isang ito. Gawa ng sobrang kate at parang napaso ang nadikitan nito sa tao. At ito naman nga ni ang sunod namin na nakita. Family pa ito ng stick insect, nakalimutan ko lang yung tawag dito. At ito naman nga ni, napakatingkad ng kanyang kulay. Yan naman ay moth. Napakadami talaga nga ni nang pwede nating makitang magagandang buhay ilang dito sa kagubatan. Pagpauwi naman nga ni namin ay naisipan na namin na dito dumaan kung saan namin nakita yung itlog ng nightjar. Hindi nga ni kaagad namin nahanap kung saan namin nakita yung itlog. Bigla na lang nga ni kami nagulat nang bigla itong lumipad at tumama pa sa mga kasamahan namin. Kaya nahawakan naman nga ni ito ng kasamahan natin. At ito ang itsura ng nightjar sa malapitan. At yan naman ang tinatawag namin ditong tagkaro. Napakaganda pala talaga nito sa personal. Napakasarap lang nga ni sa pakiramdam na meron nito dito sa kagubatan na malapit sa amin. Pero papakawalan din agad nga ni namin yan para dumami pa ang ganitong klaseng ibon.